Hindi ka na makakalabas dito, girl. Na-unavailable ang kaso mo. I have the best lawyers in the universe. Narito na nga ang ating pagkabangan bukas, Sabado, sa abot kamay na pangarap. Dito nga na pinatawag itong si Moira dito ni Madam Lutos. At pinapaupo nga itong si Moira, subalit di na nagmamatigas nga ito. At dito na sinabi nga ni Moira na hindi nga daw siya uupo. At laro na hindi daw siya katulad dito ni Madam Lutos. At inosente nga raw siya. At dito naman naalala ni Madam Lutos na kahapon pa daw itong hindi kumakain itong si Moira. Kaya agad niya kinuhana ng dilatang pagkain at dito na ibinigay kay Moira. At dito naman na nagkukunwari na kukunin sana ni Madam Lutos itong dilata, subalit pinigilan nga dito ni Moira. At dito rin na sinabi ni Madam Lutos na ayaw daw niya na may ititirang pagkain. Kinakailangan kapag kinuha ito ni Moira ay uubusin niya ang laman na nasa loob doon. At nang binuksan na nga ni Moira ay nakita niya ang pagkain na ito na may mga uod. At dito nga na ayawan sana ni Moira ay dito pinilit ni Madam Lutos na isubo dito kay Moira ang pagkain na ito. At dito rin sa inis ni Moira na kinakailangan daw niyang makalabas at makaalis sa kulungan na iyon. At sa pangaasar nga dito ni Madam Lutos sa kanya at sinabi niya kay Moira na hindi daw siya makakalabas dahil hindi available ang kanyang kaso. At sumagot itong si Moira sa kanya na may marami daw siyang kakilalang bis-in lawyer in the universe at nangaasar nga itong si Moira. At dito nga na sumagot ulit itong si Madam Lutos sa kanya na paano siya makakalabas kung tapusin na siya dito ni Madam Lutos sa loob ng selda. At natakot na itong si Moira dahil tinutukan nga siya dito ni Madam Lutos. At dito naman na dinalaw ulit ni Giselle itong si Madam Lutos at tinanong kung kumusta ang kanya mga ipinagawa dito. At dito nga na sinabi ni Giselle na may problema nga sila na baka makalaya itong si Moira at hindi mapapahirapan sa loob ng selda. Kaya agad nagagawa ng paraan agad itong si Madam Lutos upang hindi makalaya ng tuluyan itong si Moira. Samantala, tumitindi na nga ang pagdududa dito ni Lynette kina Carlos at Zoe, lalo pa na tila mas nagalit pa itong si Carlos dito kay Lynette nang kinumpronta niya ito na kung bakit kailangan ba daw talagang yakapin ni Carlos itong si Zoe. At dito nga nag-react itong si Carlos. At hindi rin naman nagpapatalo itong si Lynette na kung sino ba daw siya na hindi magalit na asawa nga siya dito ni Carlos. At nang makaalis na nga itong si Carlos ay dito naman na pag-usapan nila Lynette at siyang Susan at Diyosa ang tungkol sa nangyari dito sa kanyang nakita. Na baka nga itinuring daw na ama ni Zoe itong si Carlos dahil sa mga nangyari sa kanya. Samantala, napagbibintangan naman itong si Zoe ngayon na mga pasyente ng Apex dahil sa nangyari nga dito kay Moira dahil sinira ni Moira ang imahe ng ospital at pati itong si Zoe ay nadawit na rin sa kasong kinasangkutan ni Moira. At ipinagtanggol naman ito ni Dr. Antonio Lo na inosente nga itong si Zoe at walang alam sa mga kasong pinasok ni Moira ngayon. Na ito nga ay pati ang kanyang biyanan ay nagawang kidnapin at pagtangkaan pa ang buhay nito. Kaya lumipat na lamang na ibang ospital ang mga pasyente na nagpapacheck up sa nga dito sa Apex. Kaya iyan naman ang ating pagkatutukan bukas itong pagharap muli dito ni Justin at ni Zoe dahil binigyan ng memo ni Justin itong si Zoe dahil sa kanyang inis. Yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming pong salamat.